Grace Lover Boys. You need to spy on Governor William Valenciano. I'll just pin his location on your GPS. Saad sa akin ni Carla. Kasalukuyan kami nasa underground ngayon. Mag-iingat ka, Black Ghost. Maraming galamay si Governor. Tawagan mo lamang kami kung magkakaproblema ka. Saad naman ni Jessica. Leon, spy lang muna and don't engage yet. I will forward their location to you. Manmanan mo muna ang activity nila and then we will plan to take action after 2 days. Seryosong saad ni Carla. Copy. I'll report back tomorrow. Matutulog na muna ako. Matamlay kong sagot sa kanila. Wow, mukhang may bakbakan at jugjugang naganap kagabi ah. Tukso sa akin ni Jessica. Wala, napuyat lang. Ang dumi ng isip mo, Jessica. Saad ko rito. Oo nga no, ngayon ko lang napansin. Sana pala hindi ka na namin inistorbo. Sino naman ang babaeng na ikama mo ha? Saad ni Carla. Shut up! Puro kayong mga Diyosmosa. Saway ko sa kanila. Teka, Jessica, ayaw niyang sabihin eh. It means, pinaglalaruan lang niya sa girl. Kasi kapag seryoso siya, wala siyang dapat itago sa atin, di ba? Tama. Don't worry, malalaman ko rin kung sino ang babaeng kinababaliwan mo ngayon. And as soon as I meet her, I will tell her right away na umiwas sa'yo. Segunda naman ni Jessica. Don't you dare, Jessica. Hindi mo naman kailangan sabihin sa kanya na iwasan ako dahil talagang kinaiinisan ako ng amason ng iyon. Yun nga lang, hindi siya makatakas sa dahas. Nakangisi ko saad. Di ba sabi ko, ligawan mo muna? You know, it's never in my system, Carla. Para sa akin, I owned her already. At talagang papatayin ko sino man lalapit at susubukang agawin ang pag-aari ko. Matigas kong saad. Ay naku, pinairal mo na naman ang pagka-assassin mo, Leon. Wala ka ba talagang konting kaswitan dyan sa katawan mo? Uy, ligawan mo nga para tuluyan ang mahulog sa'yo. Nakapamewang na saad ni Carla. Sige na nga, susubukan ko. Tumayo ako at sinenyasan sila na aalis na ako. Mahimbing na natutulog si Bianca kaninang umaga nung umalis ako. Kailangan ko kasi makipagkita kay Carla at Jessica ng personal. Iniimbestigahan namin ng isang governor dito sa Pilipinas. Nagalamay din pala ng isang terrorist leader from Spain. Ayon sa intel, he is smuggling guns and deals it with local terrorists dito sa Pilipinas. Natawa ko kagabi. After ihatid si Cecil sa kondo nito, ay mabilis akong pumunta sa kondo ni Bianca. Para pat isa ko sa mga trainers ng lockpicking skills. Kung hindi ko yun gagamitin sa kondo ng babaeng mahal ko, I will get her by hook or by crook. Siya lamang ang babaeng kinabaluan ko ng ganito. Tulad ng advice ni na Carla at Jessica, ay maliligaw ako sa kanya. Tom, parang baliktad ata. Ngayon pa talaga ako maliligaw eh. 2 beses na naman na may nangyari sa amin. Iba kasi si Bianca. Napakatapang ng aura nito at wala talagang preno ang bibig. Wala din pakialam kung ako ang nakauna sa kanya. And worst, she keeps on insulting me by calling me names. Foul names to be exact. At ngayon dumadagdag pa ang word na halimaw, impacto. Seriously, am I that ugly to her? Walang babae ang nagsabi sa akin ng ganoon. Natatanging siya lamang. Siya lamang talaga ang hindi naghahabol sa isang Leon Davis. At ako pa talaga ngayon ang naghahabol sa kanya. Buhay nga naman. Dumaan muna ako sa isang flower shop at umorder ng flowers para sa kanya. Bumili na rin ako ng cake na hugis puso. Nang dumating ako sa kondo niya ay nag-doorbell ako. Malapad ang ngiti ko na makita si Bianca na bagong ligo at sinusuklay ang mahaba nitong buhok. She's wearing a thin sleeveless at maikling shorts. Umarko agad ang kilay nito nang makita ako. Wow, marunong ka rin naman pala mag-doorbell ha? Bianca, kitty cat, for you. Iniabot ko ang bulaklak sa kanya at ang kahon ng cake. Tapos ng birthday ko. Suplada nitong saad. Nakakagigil talaga. Sa kanya lamang ako nagmukhang tanga. Kitty, please. I'm serious. Seryoso ako. Umalis ka na. Sambit niya. Isasara na sana niya ang pinto ngunit hinarang ko ang aking braso at pumasok na ako sa loob ng kondo niya. Useless namang isarado niya. Alam ko naman kung paano makakapasok. Ba't lang hiya?
Saad nito sa akin. Tanggapin mo na kasi. Saad ko habang iniaabot sa kanya ang bouquet ng roses. Kinuha naman niya at dahan-dahang naglakad at umupo sa sofa. Natuwa ako sa itsura niya, especially kung paano siyang naglalakad ngayon. Napakahina ng kanyang bawat takbang at nakikita ko ang bakas ng kirot sa kanyang muka. Masakit ba? Tanong ko sa kanya. Obvious naman, di ba? Feeling ko, parang napapaso ang kepis ko. Gusto ko tang tirasin ngayon, kutong lupa ka. Sad nito sa akin, ngunit hindi ito gumagalaw sa kanyang inuupuan. Another name, kutong lupa. Mahina kong sambit. Ano ba drama ito, Leon ha? May pabulaklak ka pang nalalaman at may pakik pa. Sa ulitin, pera na lang ibigay mo sa akin. Malakas nitong saad. Napailing ako sa sinabi niya. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya. Kirikat, isn't it obvious? Nililigawan kita? Wow naman, isang katulad mo maliligaw? Magbabayad ako ng misa para sa'yo. Sinong inuto mo ha? Huwag mo kong pilugin ang ulo ko. Kala mo ha? Please. Parang isang maliit na pusa akong humilig sa balikat niya. Okay. Sagot nito. Napatayo ako, tinawakan na magkabilang balikat niya. Gusto kong tumalon sa saya. Ibig sabihin ay may pag-asa pang sagutin niya ako. Dahil sa oras na maging kami, ng dalawa, ay pakakasalan ko agad siya. Really? Wala nang bawian, Bianca ha? Oo nga, sabi. Pero, natigilan ako sa akin narinig. Pero, alam mo ba talaga kung paano maligaw? Ang gusto ko, traditional na ligawan. Gusto ko pagsilbihan mo ko. Maging alila kita. At kung anong gusto ko, susundin mo. Kung wala kang idea sa traditional na ligawan ng mga Pilipino, mag-google ka. Nakataas ang kilay nito habang kinakausap ako at isang pilyang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Yeah, kahit anong klaseng ligawan pa yan. Kung ikaw lang naman ang nasa finish line, gagawin ko. Okay, sinabi mo yan. Sige na, Mr. Manliligaw. Mamalengke ka na, hati ka o magsayang at ipagluto mo ako. Utos nito sa akin. What? Taka kong tanong. Ayaw mo ata? Surrender na? Sabihin mo lang. Of course not. Ito na, mamamalengke na ako. I'll cook you soup. Saan nito? Ay, masunurin bata naman pala. Dapat mo lang talaga akong pagsilbihan ngayon. Look at my legs. Come on, tingnan mo kung anong kulay oh. Nakangisi niyang saad. Sorry. Kulay violet ang kanyang binti dahil nagkapasa siya sa aking pagdagan sa kanya. Go, malengke ka na bago pa kita tirasin dyan. She said. Hinalikan ko muna siya sa labi bago umalis. Ay, hindi talaga ako makahindi sa Amazon ng iyon. My God, first time kong mamalengke. A multi-billionaire, mafia, assassin, ay sunod-sunuran sa isang babaeng mas mataas pa atang ranggo sa akin. Hadis browse ang Google kung ano-ano ang mga gagamitin para sa soup. Dahil kay Bianca ay postpone na muna ang pagmamatsyag ko kay Governor Ganancial. Haalagaan ko na muna siya dahil talagang masakit ata ang buong katawan niya na kasalanan ko rin naman. Nang dumating ako sa kondo niya ay natutulog siya sa kwarto niya. Hinanda ko na rin ang aking paglulutuan. As usual, thanks to YouTube at mas naging madali ang aking trabaho. Alas 7 na ng gabi nang matapos ako sa pagluluto. Pumasok ako sa kwartong katabi ng kwarto ni Bianca. Naligo na ako at isinuot ang boxer shorts at sando na binili ko kanina. Inihanda ko na ang lamesa at pinuntahan siya sa kwarto. Hinaplos ko ang kanyang muka. Para siyang isang tulog na Diyosa sa paningin ko. I kissed her forehead and next, her lips. Let's eat. Sad ko sa kanya. Sakit pa din. Sambit nito. Kumain na muna tayo and then uminom ka ng gamot morphine. Sad ko sa kanya. Hindi ko kaya. Napatili siya. Hoy, ibaba mo nga ako. She yelled but I continued to carry her up to the dining area. Ako na ang naglagay ng kanin at sabaw sa kanyang plato. Thanks. Sad nito. I just smiled on her at nagsimula na rin kumain. So, ito na ang simula ng traditional ligaw ko sa kanya. I did a research habang traffic kanina. Napaka-corny at hindi talaga bagay sa isang katulad ko. Pero para kay Bianca, ay gagawin ko. Kahit magmukhang tanga pa ako sa harapan niya ay gagawin ko. Makuha lamang siya.
After dinner ay ako na nagligpit at first time na magugas ng mga pinagkainan. I can see her giving a smile of mockery on me. Nagpaalam ako nung sumapit na ang 9 at dumiretso na rin ako sa aking kondo. I need my brothers right now. Sila lamang ang makatutulong sa akin ngayon tungkol sa panliligaw kay Bianca. Ano bang kailangan mo, Leon, at nangistorbo ka pa sa oras na ito? Tanong sa akin ni Lino. Kailangan kong support niyo mga Brad. Sagot ko. Sige. Alam mo naman na nasa likod mo kami parati. Ano bang ipagagawa mo? Mga harana tayo. Sagot ko sa kanila. Narinig ko malakas na tawa nilang lahat. Si Troy ay hindi na ata makahinga dahil sa walang pigil na pagtawa sa sinabi ko. Sa Tristan naman ay parehas din. Si David naman ay nakakunot na ngayon ng noo at parang gusto akong sapakin. Hey bro, no way. Matigas na saad ni Tristan. I'm not doing it too, Leon. Sa Troy. Not my cup of tea too. Si Lino. Pwede naman ako pero I'll be your guitarist. Pagsang-ayon ni David. Kababalik lamang nila galing Britain. Si Tanya ang naiwan doon kasama si Daddy. Okay, mabuti pa si David marunong sumuporta sa kapatid. Kayong tatlo, wala kayong kwenta. Kung kayo magkakagusto may in love, makikita nyo talaga dahil sasabihin ko sa kanila ang mga sekreto nyo sa mga babae. Natahimik silang tatlo. Oo na, sasama na kami. Hindi ko na mabiro. Putol ni Troy. Ito na ata ang pinakatarantado sa amin. Ikaw, Lino, baka nakalimutan mo akong tumulong sa'yo nung... Oo na, Leon. Ang lakas mo mong blackmail. Tiningnan ko si Troy. Stop it, Leon. Sasama na ako. At gusto ko rin makilala kung sino magiging future sister-in-law ko. Then, it's settled. Madali naman pala kayong kausap eh. Narinig ko ang pagmura ng mga ito bago lumabas sa kondo ko. I pick up my phone and search for a song. Ano nga bang song ang bagay para kay Bianca? I smiled sweetly, remembering her face. Kahit gaano pa ito kaingay ay ako lamang naman ang nakakapagpatahimik dito sa ibang paraan nga lang. Bianca's Silver Voice. 2 days akong nagpahinga sa aking kondo dahil hindi pa rin ako makagalaw ng maayos. Ang magkabilang binti ko lang talaga napagod. Pero natahimik naman ang buhay ko dahil hindi na pumunta dito ang aking boss na may kasalanan kung bakit ako hanggang ngayon ay nasa bahay lamang. But he didn't stop on chasing me. Araw-araw ay may ipinapadala ito sa aking kondo na hindi ko naman hiningi. Like foods, flowers, at ang ibang regalo ay hindi ko pa binuksan. He messaged me that he is too busy. Hindi ko naman siya nareplyan dahil wala naman kaming label. Hindi naman ako ang nanay niya para palagi siya mag-update sa akin. Bianca, reply my messages. He texted. Hindi pa na kontento sa messenger. Pati din sa CP number ko ay hindi pinalampas ng kumag. Secretly natatawa ako sa kanya. Ganito ba talaga ako kaganda para habulin niya at handa pa naman na magpakaalila sa akin? The heck, ang kulit niya no? Kung makulit ako doble ang kakulitan ng ermitanyong ito. Ibinaling ko ang aking atensyon sa aking cellphone na tumunog ulit. He is calling. Hello? Why are you not replying my messages? Bakit? Asawa ba kita? Boyfriend ba kita? Hello? You are mine. Mine. Sad niya sa akin. Hoy, anong akala mo sa akin? Ukay-ukay? Hindi ako online seller para mag-mine-mine ka dyan. Matigas kong saad. I'm serious, Bianca. Did you receive my presents? Pag-ibang topic niya. Yeah. Pinatataba mo ba ako? Hindi ko hinihingi sa'yo yun ha? Ikaw may gusto nun. That's part of my legal. Okay. Yun lang ba sasabihin mo? Pagmamaktol niya. Anong gusto mong marinig? Thank you. Hindi ko naman hiningi eh. Ay, Bianca, kailan ka ba magiging seryoso sa akin, ha? Seryoso naman ako, ha? Nasaan ka ba ngayon? Hindi ko alam kung bakit naitanong ko sa kanya. Bakit? Miss mo na ba ako? Tse, miss mo mukha mo. Wala, masaya lang ako dahil wala ka. Aray, may gusto pa naman sana akong ibigay sa'yo. Narinig ko ang paglumbay ng boses nito.
Ano? Puno na nga ang sala ko dito dahil sa mga ipinamimigay mo. Gusto kong ibigay ang apelido ko sa'yo sa mas lalong madaling panahon. Corny mo, Thunders ka. Napahalakak ako. Yan, ganyan. Pagtawanan mo lang ako lagi, Bianca. Nakakatuwa ka. Sige na, malulobat na ako. Huwag ka nang pumunta at manggugulat ha. Saad ko at tuluyan ko na ibinaba ang cellphone ko. Naligo na muna ako bago nagpahinga ulit sa aking kwarto. Nakatulog na sana ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Si Kat pala ang tumatawag, ang beshi ko. Bes, sambit ko. Handito ako sa resto mo. Lagi ka daw wala. Ano na naman ang pinagkakaabalahan mo, Bianca? Tanong nito. Later ko na ikukwento sa'yo. Sinong kasama mo dyan? Nasa condo ako. Mag-isa lang. Pero pupunta ako dyan mamaya. Gusto kong personal na ihatid sa iyong invitation ng kasal namin ni Gary. Wow, really, Beshi? I'm so happy for you. Dito ka na mag-dinner ha? Dito ka na rin matulog, Besh. Just miss tayo. Marami ako ikukwento sa'yo. Really? Sige, tatawagan ko si Gary. I need his permission. Wow ha? Pero sige, alam mo naman ang asawa mong iyon dahil pang presidente ng North Korea kung magselos. Ikaw talaga? Alam mo naman yun. Natatawang saad nito. Sige, Bes. I'll wait you here. Bye. Napaka-possessive ng asawa ni Kat. I've been with them since he is courting her. Walang iba ang nakakalapit kay Kat dahil kay Gary na isang half Filipino-Russian hottie. But nagkaproblema sila during their third marriage years. Nailab si Gary sa pinsan ni Kat na ubod ng landi. And I felt her pain during those time and I've seen her fighting her feelings to get her property back. Naalala ko sila yun. Napaka-possessive din ng taong iyon. Imagine, hindi pa nga kami eh. Parang pagmamay-ari na niya ako. Natulog na muna ako at nang sumapit ang alas 6 ng gabi ay nagluto na ako para sa dinner namin ni Kat. Nang matapos na inaligo ako ulit at nagsuot ng manipis na lingerie. Paborito ko magsuot ng ganito dahil presko at komportable ako. Lumabas na muna ako sa labas ng aking kondo at naglakad-lakad sa labas. Maya-maya lang ay dumating na nga si Kat kaya naman nagsimula na kaming mag-dinner. Habang nagdi-dinner ay kinuwento ko na sa kanya ang lahat from the start at hanggang sa pag-uusap namin kanina na Leon sa cellphone. Best naman, sincere naman siguro yung tao, bakit hindi mo sagutin? Malay mo mag-work. Sinasabi ko sa'yo, wala akong tiwala sa lalaking iyon. Malay mo't ginugood time lang ako nun. Kaya ako na ang good time sa kanya. Inunahan ko na, Bes. Huh? What kind of joke did you told him? That I want traditional courtship. Natawa ito sa sinabi ko. Bianca naman, isunuko mo na nga tapos magpapakipot ka pa? Mahal mo ba? Bes naman, hindi ko alam. Nagka-boyfriend na ba ako para alam ko na agad kung ano ang love na iyan? Well, Bianca, ano naman kaya ang traditional legal style niya sa'yo? Ewan ko sa kanya, Hindi ko na naituloy dahil may narinig akong parang tunog ng gitara na tinutugtog mula sa labas ng kondo. Na-curious ako at pareho kaming mabilis na binuksan ng pinto. Naitakip ko ang aking bibig nang makita ang 5 nagagwapuhang lalaki na may hawig sa isa't isa. Of course, kilala ko sila. The Davis. Si David ay ang tumutugtog sa gitara at pare-pareho sila ng suot. Sina Troy at Terrence ay parang napilitan lamang at may hawak na wine at box ng pizza. Si Lino naman ay may nakahawak na balloons, while ang impaktong si Leon ay may dalang bunch of red roses. Kinurot ako sa tagiliran ni Kat. Gusto ko na talagang humalakak dahil sa itsura nilang 5. Naka-long sleeves na white, naka-black slacks at black shoes. May himatay yata ako sa katatawa mamaya. Baliw talaga itong si Leon. Hindi ko naman nakalaing tinutuon niya ang pag-google. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa pagkanta niya. But he is so damn serious when he is singing. Ang cute niya pala eh. Natuwa ako nang tinapik nila yun ang balikat ng mga kapatid at sumayo ang mga ito ng slow dance. May pagkabaliw nga pala ang mga Davies. Hindi ko akalain. Pagkatapos ng kanilang harana ay lumapit ito sa akin at ibinigay ang roses na hawak nito. He kissed me on my cheek and complimented me.
Parang may kuryenteng umiikot sa lahat ng bahagi ng aking katawan sa oras na ito. Pasok kayo. I invited them in. Natuwa ko nung marinig ang pagmumura ng mga kapatid ni Leon. Damn it. First time? Gago ka talaga, Leon. Si Tristan ang nagmura. Yeah? Gusto ko nalang magpalamon sa lupa, Brad. Ana Troy. Mabuti na lang, may kasamang maganda si Bianca. Saad ni Lino. Puro kayo kalokohan? Sabi naman ni David. Kumain na muna kayo. Mukhang pinagpawisan talaga kayo sa pangaharana eh. Ang galing niyo palang sumayaw, boys. Hi, Papa Troy. Remember me? Sambit ko sa kanila. Yeah? Sa ospital. Pinawisan sa hiya. Saad ni Troy. Tumayo ang mga higante at sila mismo ang kumain sa dala nilang pizza, cake at kung ano-ano pa. Umupo ako sa sofa habang kinakain ko ang pizza sa aking plato. Si Kat naman ay nagpaalam muna dahil maliligo daw muna siya. Well, what can you say about my singing voice? Umupo si Leon sa akin tabi. Ang iba ay nasa kitchen pa. Sintonado ka? Ikaw lang talaga ang nagsabi sa akin yan. I'm just honest. Next time sa banyo ka nilang kumanta, please. Tukso ko sa kanya. But in fairness, marunong siyang kumanta and he got a nice voice. So, sasagutin mo na ba ako? Nagmamadali ka, kuya? Tiniasan ko siya ng kilay. Biro lang. Saan niya at mabilis akong hinalikan sa labi. Alam mo, ang bilis mo talaga. Sambit ko dito. By the way, I will fly to Britain next week. Wow, good news. Huwag ka nang babalik ha. Bianca, liligawan pa kita. He insisted. Ikaw ang bahala. Sad ko. Someone's gonna miss me, I bet. He said. Wow, napaka-ambisyoso naman. Wala bang pabaon dyan? Sampal gusto mo? Subukan mo. You know how I punish Bianca. Let me rephrase my sentence. You know how it feels to be punished by me, Bianca. Namula ang pisngi ko at tila natakot ako sa sinasabi niya. Of course, I know what he mean. Natahimik na lamang ako. He grabbed my hand and pressed it. I'll be out for a month. Pero next week pa naman kasi a-attend pa ako ng wedding ng pinsan ni Carla. I just nod. Alam ko naman na wedding ni Kath ang tinutukoy nito. Isang buwan pala siyang mawawala. Am I happy hearing about it? Bakit parang ngayon palang ay nalulungkot na ako sa sinabi niya? Weh, ano bang pakialam ko sa kanya? I don't care if he will leave. He mean nothing to me. Capital, nothing. Kinabukasan ay pumasok na ako ulit sa agency ni Leon at nagsimula na ako sa aking trabaho. Katulad ng utos ng aming boss ay sa mga babaeng models ako naka-assign. Nang matapos ko muna ng mga photos ay dapat muna ipakita kay Leon ang mga nakunan kong litrato. Dumiretso na ako sa kanyang office at naabutan siyang may kausap na dalawang magaganda at sexy babae sa mesa. Naroon din ang baklang si Alex na namilog ang mga mata nang makita ko. Hi, I think I just go back after a while, boss. Sambit ko habang nakatingin sa kanyang mga mata. Naliitin niya ang kanyang mga mata habang nakatitig din sa akin. Is he flirting at me? No, Bianca. Pumasok ka na rito at baka matulungan mo kami kung anong background ang bagay para sa shoot ng ating mga models sa Baguio. Saad niya. Nakita ko ang isang babae na inayos ang upuan at dumikit kay Leon. I saw her palm on his palm. Seriously? I look at him with furiously. Tinaasan ko ng kilay ang ermitanyong boss habang ang iba ay busy sa pagtingin-tingin sa mga brochures. Nakita kong dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang palad na nasa ilalim ng palad ng babae. So boss, what do you think about this? Tanong ng babae at masyado naman atang idinikit ang katawan nito kay Leon at halos lumuha na ang dibdib nito na sadya atang ipinapakita sa boss namin. Wait, pwedeng patingin? Mabilis ako naglakad patungo sa mesa kung nasaan sila. Kumuha ko ng upuan at pilit na isiniksik iyon sa gitna nilang dalawa. Nakita ko ang inis sa mukha ng babae dahil sa ginawa ko. Si Alex at isa pang babae ay natatawa sa aking ginawa. Ano sa tingin mo, Bianca? Okay bang ipinakita ni Roxy? Tanong sa akin ni Leon. Kami na ngayon ang magkatabi.
as in closer with each other. Dahil halos tumama na mukha nito sa aking mukha habang tinitingnan namin ang brochure. Ay, ang pangit niyan. Huwag naman yan. Wala na yan sa uso ngayon. Wait, let me see. Ito ang dapat. More on nature. Turo ko sa background na opposite sa pinili ni Roxy. Well, it's kinda gloomy, Mr. Leon, but the last say is yours. Maalting saad ni Roxy. I go for Bianca. Singit ni Alex. I smiled at him. Naging close na kasi kaming dalawa at magkasundo kaming dalawa when it comes to boys. I go for Roxy. Saad ng isa pang babae. Well, your choice, boss. Saad ko naman. Tumikim muna ito at tumingin sa akin. Well, tama ka, Bianca. Ito ang maganda for our shoot. Saad nito. Good choice, kasi kung hindi niya ako pipiliin. No, I mean, pipiliin ang itinuro ko, ay makikita talaga niya. Miss Bianca, can you hand me that photo album? Roxy asked me. Sa likod ng mesa ay may malaking bookshelves na puno ng mga malalaking photo album. Maybe dito nila inilalagay ang lahat ng mga photos na kinukuha nila. Tumayo ako at nakita kong inalis niya ang aking upuan at numikit na naman kay Leon. Ang kumag ay parang inosente talaga na nilalandi na siya. Inosente ba o nagpapaka-inosente lang? Ang sarap tirasin na. Narinig kong nagpaalam na sina Alex at ang isa pa pero ang Roxy ay nanatili pa rin at idinikit nito ang dibdib sa braso ni Boss Ermitanyo. You're so pogi naman. And your aura, lalaking lalaki. Can I invite you tonight sa kondo ko? Gusto kong matikman mo ang luto ko. Masarap ako magluto eh. Narinig kong sambit ni Roxy. Mahina ang boses niya pero parang antena lang talagang aking mga tenga dahil full blast ang signal. Sige, next time. Sagot nila yon. Bigla kong hinila ang mga photo album at parang may isip din ang mga ito at tumama sa ulo nilang dalawa. Alam kong masakit iyon dahil napakabigat pa naman. Ouch, Bianca! Ano ba naman? Sad na Roxy. Si Leo naman ay madilim ang mukhang nakatingin sa akin habang nakahawak sa ulo nito. Natatawa ako dahil rinig ko ang malakas na tunog ng pagtama ng mga libro sa ulo nila. Well, they deserve it. Kay Roxy na malandi at kay Leo na naliligaw daw pero may pa next time sa iba. Sorry, hindi ko alam na mabigat pala. Nahila kong bigla. Arte kong sad pero deep within, I'm rejoicing. Parang dumilim talagang paningin ko, Bianca. Reklamo ni Roxy. Lumapit ako sa kanya at minasay ang ulo niya. Sorry na nga. O ayan, para ma-relax yung ulo mo. Sad ko sa kanya habang hinihimas ang ulo niya. Parang bruha na ito dahil ang buhok na nakatali ay sinira ko. Stop! Stop it, will you? Sambit niya. Ikaw po, boss. Gusto niyo po bang magpamasahe ng ulo o leeg? Nakataas ang kilay ko habang nakatingin kay Leon. That's enough, Bianca. Ipakita mo na sa akin ang mga kinuha mong pictures kanina. Seryoso niyang saad. So I stopped and I did show him the pictures. Kaming dalawa na lamang ang nasa opisina niya at siya naman ang lumapit sa akin ngayon. Ano ba? I asked him when I felt his fingers pressing my back. You are jealous. Ako? Magsaselos? Sa'yo? Excuse me? Sagot ko sa kanya. E di okay lang sa'yo, natikman ko ang luto niya? Masarap kaya? Seryoso niyang saad at kinagat pa ang pang-ibabang labi niya na parang ini-imagine ang sinasabi nitong masarap. Mabilis kong itinaas ang aking kamay at sinampal siya para magising siya sa kanyang pagmumuni-muni. Shoot, Bianca, why do you keep on doing that? Hinawakan nito ang pisngi kung saan dumapo ang palad ko. May lamok ka sa pisngi kanina. Palusot ko. Sinusubukan mo ba talagang pasensya ko, Bianca? Hinawakan niya aking magkabilang balikat at bigla akong siniil ng halik. Itinulak ko siya ng malakas. Ba't nangahalik ka agad ha? Twice is enough, Leon. Yung nangyari sa atin, wala nang next time. Tumayo at biglang umalis sa opisina niya. Puntahan na niya ang babaeng iyon. Ini-imagine pa talaga kung masarap pa. Kinagalit talaga ako ng lalaking yun.